Lord, manalangin tayo mga. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang magkataong galap mo sa amin. Sa araw magi ito, na kami po'y sinamahan mo. Binigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, salamat. Sa dalangin propeta mo na pastor, ng isang may ibang lingkod mo, di wala ka sa akin, wala magawa, mala Panginoon. Ikaw laming karunungan, kalamahan, talento, Panginoon. Alisin mo kakaboy, pagod sa aming mga andog. Tulungan mo kami, pagpalain mo kami, Panginoon. Mga salita mo masabtan, maintindihan po namin, mala Panginoon. Sa mga salita mo, maghahatag leksyon sa buhay namin mag-aral. Tulungan mo kami tanan, alisin mo lang ganun kaaway sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Una sa lahat, mamamahal, ay pinakamataas na mga pagpupuri, paglalahati ay lang lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. O dobling paglispito, pagalang sa ating beloved noble Pastor Willis Almeida, the time prophet of our loving God, and we always restore and remember the blessed memories of our son Pastor Lynn Almeida, and all beloved children, all Almeida family, and with also my beloved family, my co-workers, preachers, to all of you, may the brothers in Christ, at sa ating mga webcast viewer, mananood ngayon sa umagang ito. Ang Diyos po ay magpapala sa inyo, mga manamahal, at sa lahat po na nandito ngayon, hagilangan at intibo tayo makinig upang papalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody service the Lord. Everybody service the Lord. Mga minamahal, sa umagang ito, makinggan nyo ito ng maayos, mga minamahal, kaya ito pong ating pag-aralan ay ito po ay really sensitive sa tabang kaluoy sa Diyos, mga minamahal. Ang ating title ngayon ay Sins Against the Holy Spirit. Iyong kasalanan laban sa banal na Espiritu. Everybody service the Lord. Sins against the Holy Spirit. Ito po ay mga kasalanan laban against, batok sa banal na Espiritu. Importante po ito malaman natin, mga minamahal. Everybody service the Lord. Everybody service the Lord. Sabi dito, mga minamahal, some of the sins can probably only be committed by believers, others by unbelievers. However, these differences may be hard to prove. Ito kuno maminamahal, ang iba kuno ay nagkasala, probably hinanglan committed sa mga believer. Ito pong kasalanan sa balang espiritu, lahat halos ito ay ang gumagawa ay mga magtotoo na. May labot ang mga hindi Kristiyano. Hindi wala man sila Holy Spirit. So itong lahat ating pangaral, ito po ay probably mangyayari ito at ginagawa ng mga believer sa church. Palakpakan po natin, Panginoon. Kristiyano na tayo. Marami mga kasalanan, magkukulangan natin, napapatawad ng Diyos yun. Pero mga minamahal, may kasalanan laban sa Espiritu Santo, ito po'y dapat maging masilan tayo. Sins against the Holy Spirit. Ang unang kasalanan against the Holy Spirit, yung itawag ng blasphemy. Blaspheme by the presumption of men. Itong yung blasphemy against the Holy Spirit, mga minamahal, ito po yung blasphemy against the Holy Spirit is one sin for which there is no forgiveness. Itong kasalanan ng blasphemy, pasipala, so Espiritu po yung kasalanan na wala na pong kapatawaran. Palakpakan po natin Diyos. Kaya makinig kayo, mga minamahal. Blasphemy against the Holy Spirit is one sin for which there is no forgiveness. Nakalagay dito mga minamahal sa Matthew chapter 12 verse 31. Pakibasa, brat. Sundan nyo. Matthew 12:31 o 32. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Mateo, Kapitulo 12, versikulo 31 hangtod sa 32. Busa, sultihan ko kamo, nga ang mga tao pagapasayloon sa ilang tanang pagpakasala o pagpasipala, apat ang
Pasipala batok sa espiritu dili gayud pasayloon. 32. Ug bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayud siya pasayloon. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Ito po'y madelikado, very sensitive nga bagay. Kaya dito, whosoever speaketh against the word, wherefore I say unto you all manner of sin, and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Palakpakan po natin ang ating Amen ba? Kaya mga mahal, sa lahat nating ginagawa, ginasabi, at magsalita ka ng laban sa anak ng Diyos, mapapatawad ka pa. Ngunit magsalita ka ng laban sa Espiritu, ito po'y walang kapatawaran. Amen ba? Delikado po ito, mga minamahal. Kaya hindi po tayo pwede mag-question dito with regards of manifestation of the Holy Spirit. Ano man nakita natin dito, mga minamahal, not only the manifestation or moving of the Holy Spirit, basta magsalita ka laban sa nakikita mo sa loob ng iglesia against the Word of God, mga minamahal, ito po'y blasphemy. Sa Bisaya, blasphemy ay pasipala. Amen? Nagsalita ka ng pasipala. Blasphemy, mga minamahal. Wala pong kapatawaran yan kahit sa darating pa na buong daigdig. Sa iba pang lugar, wala pong kapatawaran. Everybody praise the Lord. It is unpardonable sin. Wala pong kapasayloan. Unpardonable sin and most awful sin that can be committed on earth. Mga minamahal, wala ito'y walang walang kapasayluhan, walang kapatawaran, unpardonable sin. Dito sa lupa, mga minamahal. Ito po ginagawa ng mga tao sa lupa. Karon po, anong ibig sabihin ito? Blasphemy against the Holy Spirit as ascribing to Satan the work of the Holy Spirit. Para yung pasipala, blasphemy against the Holy Spirit, ginalugway, ascribing to Satan the work of the Holy Spirit. Katulad po sa Biblia, basahin natin in Mark chapter 3, verse 22, para maintindihan nyo po, mga minamahal. Italo natin mamaya sa 30. Pakibasa, Brad. Anong ibig sabihin nun? Hallelujah, praise the Lord. Marcos kapitulo 3, versikulo 22. Hallelujah, praise the Lord. Ug walay tao nga magasulod og bagong bino diha sa Marcos 3:22. Pakibasa. Katong mo magbasa. Marcos kapitulo 3, versikulo 22. Hallelujah, praise the Lord. Ug ang mga eskriba nga mahiglugsong gikan sa Jerusalem manag-ingon, kini siya hingsudan sa ni Beelzebul, og siya nagapagulag mga yawa pinagi sa punuan sa mga yawa. Amen. Diretso. Padulong sa versikulo 23, og iyang gitawag sila ngadto kaniya, og iyang gisultihan sila pinagig sa bingay. Kanagaingon, unsaon pa ni Satanas sa pagulag kang Satanas. 24. Kung ang usa ka gingarian abahin batok sa laing sa batok sa iyang kagulingon, kanang gingarian dili makabarog. 25. Ug kung ang usa ka panimalay nabahin batok sa iyang kagulingon, kanang panimalaya dili makabarog. 26. Ug kung si Satanas isupil batok sa iyang kagulingon o nabahin nan dili siya makabarog, hinunuwa nagapaingon siya sa iyang pagkatapos. Adayon sa 27, apan wala bisan kinsa nga makhaymo sa pagsulod
sa usa ka taong kusugan o sa pag-agaw sa iyang kabtangan. Gawa sinuon kung siya una gapuson ang taong kusugan, unya ugaling magapangawat na siya sa balay niini. Amen. Palayon sa 28, hallelujah, praise the Lord. Sa pagkatinood, pag-ingon ako kaninyo, nga ang mga tao, pagkapasayloon sa tanan niya mga pagpakasala o sabi sa unsang pagpasipala nga ilang pagalitokon. 29, apan bisan kinsa nga nagkapasipala batok sa Espiritu Santo, di gayod pagkapasayloon, hinunua, nakasudong siya sa sala sa dayon. Sa 30, kay sila na lang ingon man, ugod, adunay siya ay mahugaw nga espiritu. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sabi dito, Jesus cast out demons by the power of the Holy Spirit, but the scribes say that Jesus performed the miracles by Satan's power. This is blasphemy. Sabi ng mga Parisiyo, nung pinalayas ng Panginoon yung demonyo sa tao, sabi itong tawhana, itong tao ay nagapalayas demonyo, pinaagi sa pangalan ni demonyo. Amen. Sabi ng Panginoon, hindi pwede po yung Satanas, palayas si Satanas, bakit? Ma-divide yung kanyang kingdom at mawasak sila. But by means of the Holy Spirit power, napalayas niya ang masamang espiritu sa tao. Amen. Ito dito sa atin, yung sa mga blasphemy pasipala, linihas tayo, gumaling tayo sa karamdaman natin, tapos nagbago tayo, sabihan, hindi totoo po yan. Gawa-gawa lang yan. Yung salita na yan, yan po'y pasipala. Blasphemy po yun. Kaya dito sa lahat ng ginagawa po natin, mga minamahal, hindi po tayo pwede magsalita laban. Dahil wala dito nagpapagaling ng karamdaman na tao, ang nagpapagaling dito ng karamdaman, nagpapalas ng demonyo dito. Lahat na kumikilo sa ating iglesia, yan po ay banal na espiritu ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. May nakita man dyan, kapatiran na nanginginig siya, anong klaseng kapuspusan niya, hindi ka pwede magsalita. Amen. Amen. Iba-iba yung manifestation ng Holy Spirit sa buhay ng Kristiyano. Sa Amerika, may mga Amerikano, Negro, pag napunuan sila ng Spirit, iba, mambus po sila. Gumaganong-ganon, hindi maintindihan. Talagang natatakbuhan para mga siraulo. In times on the day of Pentecost, talagang grabe. Kaya pag nakita mo ganyan, nga di are moved by the Holy Spirit, anong naramdaman, tumutulang luwa, anong ginagawa na dito, mga may nakita himala dito, hindi ka pwede magsalita, hindi totoo, gawa-gawa lang yan. Huwag ka pwede magsalitang ganyan. Di pa magsalita na ganyan ka, nagawa-gawa lang yan, pus-pus-pus-pus lang yan. Palihas-lihas lang yan, kunwari pagaling-galing lang, hindi ka pwede magsalitang ganyan, mga minamahal. Pag magsalita kang ganyan, delikado. Magkakasala ka laban sa Espiritu Santo. You committed sin against the Holy Spirit. Kaya hindi tayo pwede magsita ng ganon. Amen? Itong kasalanan na to ay unpardonable. Wala pong kasalanan to. Kasi darating pang sanlibutan, ano pang sanlibutan darating, ito po'y walang kapatawaran ng kasalanan. Palakpakan po natin at Diyos, mami naman. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi bali magsalita ka sa tao, mapatawad ka pa. Amen. Di bali salitaan mo si Brandy ng masamang mga salita, mapatawad ka pa ng Diyos. Huwag mo lang questionin yung kapuspusan ko. Amen. Huwag mo lang salitaan yung aking ginagawa dito. Ako, pwede nyo ko salitaan. Si Brandy, hamugiro yan, mayabang yan. Walang pastina, mataba. Pwede yun, sabihin nyo sa akin. O yung mga ginagawa ko dito, mga mila, hindi po akin yan. Huwag nyo diyang questionin at salitaan. Bakit po? Wala na ako dyan sa ginagawa ko. Yung pagsalita ko, hindi na ako yun. Ang Diyos yan. Pag ini-question mo yan, mga minamahal, nagkakasala ka laban sa banal na Espiritu ng Diyos. Yan po ay walang kapatawaran na kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mag-komentaryo ka lang sa tao against men or the Son of Man, but with regards of the Holy Spirit, huwag ka talaga mag-question. Huwag ka magsalita. Yan ang tawag yan, blasphemy. Blaspheme by the presumption of men.
Kaya delikado. Wala po. Una pa lang yan, nga kasalanan against Holy Spirit ay wala ng kapatawaran ng kasalanan. Kaya marami mga Kristiyano dumadalo dito sumasamba pagdating simbahan mga tulala. Walang naramdaman ng presensya. Bakit kini-question nila Marami silang nakikita, marami silang kini-question dito, marami silang against dito sa patakaran sa iglesia. Yung mga tumatayo. Kaya wala silang kalipay, wala silang kagalakan, wala silang naramdaman ng presensya. Bakit? Kini-question mo yung banal na espiritu. Amen? Kini-question nyo yung sinasalita ng mga tao. Kaya mga ganyan ka mga minamahal, wala po Holy Spirit ka. Kaya sabi ni Preacher Lulong ng Miyerkules, ang musulod sa iyo, milo. Amen. Distraction. Ibig sabihin ng milo, distraction. Didistract yung isipan mo, didistract yung puso mo. Bakit? Wala na pong Holy Spirit mo pasok sa puso mo. Bakit? Dahil kulang ka na sa pagpupuri, kulang ka na sa pagpagsisisi, kulang ka na sa pagpakumbaba, kulang ka na sa agulo, kulang ka na sa pagsinggit, kulang ka pag sumamo, wala ka ng imbitasyon o spirit sa puso mo, kaya wala kang naramdaman. Kaya bakit po? Yung in-entertain mo yung mga sa isipan mo, yung mga nakita mo, yung mga narinig mo, kaya mga minanahimo ka ng emosyonal. Kaya paano yung Holy Spirit mag-move sa'yo? Delikado pa yan. Baka maya hindi ka pa mapatawad ng Diyos sa salita kalaban against sa banal na espiritu. Amen ba? Amen ba? Kaya kung ano makita mo sa tao, huwag ka na lang magsalita. Amen? Sabi nga ang taong punong-puno ng banal na espiritu, siya po'y happy at tahimik lang. The man that full of Spirit and filled by the Holy Spirit is happy and sulim. Ibig sabihin ng sulim, tahimik lang. Bakit? Punong-puno siya ng banal na presensya. Tahimik lang siya. His spirit is sulim. Tahimik lang siya. Pero sa puso niya, grabe siya katuwa. Grabing happy niya. Lahat niya nga move, mga salita, guided ng Holy Spirit. Sa puso niya, galak na galak siya. Tuwag-tuwa siya. Bakit? Punong-puno siya ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Tahimik lang siya. Pero yung mga taong maraming salita, walang banal na espiritu yan. Dahil bakit? Sarili niya ang ginapasundayag niya. Pero ang taong punong-puno ng presensya, the man that filled by the Holy Spirit is happy and sulim. Meaning, tahimik siya. Wala siyang istorya, walang salita. Pero sa puso niya, grabing kasiyahan. Grabing kagalakan. Grabing paghahapi niya. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sabi ito, beware of belittling the works of the Holy Spirit. This is a very serious matter. Beware of belittling the works of the Spirit. Meaning, yung belittling para ginadegrade mo, ginababa mo, ginabaliwala mo, hindi mo binibigyan ng importansya. Tandaan nyo niya? The work of the Spirit. Kaya dito, pag nagpupuspusan na, nagpupuri na, nagpupuspusan na tayo, nakita mong ibang kapwa mo na grabe ng hilaka, grabe ng iyak, grabe ng bayo ng kamot, grabe ng singgita, mga minamahal, kailangan sumabay ka na. Sumunod ka. Kaya kung hindi ka sumunod, mga minamahal, nga nag-move ng Holy Spirit, that is the work of the Holy Spirit, ay nag-move na Gabi ng iyakan, gabi ng sigawan, ikaw hindi ka pa rin sumasabay, mga ang tawag yan, belittling. Misimin, ginadegrade mo, parang hindi ka naniwala, hindi mo ginagrespeto, hindi mo ginagalang ang magmoving ng balang espiritu. Kaya wala kang pakialam. Kaya sa Biblia, beware of belittling the works of the Holy Spirit, that is a serious matter. Kaya dito na kamot tayo. Pag maghuli, magpuri kita. Siya sabi, malingkamot. Tas yung kamay, sumigaw. Bakit?
Gina-encourage natin ang lahat na sila po'y magsumikap na madama nilang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag mo, hindi mo binibigyan pansin yan, halaga. Yung pagpupuri aron mabanaman yung presensya ng Diyos, nagkakasala ka sa banal na Espiritu. You degrading, you give that importance, the moving of the Holy Spirit. Kaya sabi ito, beware of belittling the works of the Holy Spirit. That is a serious matter. Hindi masabtan sa iba. Dito sa Cagayan de Oro, grabe na kay stricto si Brother Andy. Sobra na. Palakpakan pa yung mga manggagawa. Bago lang kalabas sa presidennya, palakpakan naman. Si Cebu, wala naman. Si Bas, wala naman. Pasagda lang doon. Bakit? Hindi naman sa pagmamayabang. Binibigyan ko lang ng halaga kung gaano ka-importante ang pagpupuri nga madama mo yung presensya ng Diyos. Yung ginigising kang napapalakpakan ka, magpasalamat ka. Dahil mayroong concern sa kaligtasan mo na dapat bigyan mo importansya diin yung pagpupuri mo madama mo presensya ng ating mga Panginoon. Pwede man ako pasagdan ka mo. Pwede man akong bayaan na kayo. Pero yung conviction sa puso ko iba. Dahil ayaw ko na ako lang papapalain, ako lang mapupuspos sa Holy Spirit. Gusto ko lahat na kapwa ako madamang presensya. Kaya nakasulat sa Biblia. Bigyan ng halaga, importansya, ang pagpupuri, ang pag-awit, ang pagdaig, pagsinggit sa Diyos. Bakit po? Diyan ba tutuwa at malipay ang Panginoon? Dahil bakit pinapalakpak mong kamot mo, sumisigaw ka? Nasa Biblia po yan. Clap your hands, shout unto God with the voice of triumph. Magsumamo ka, awitan mo ang Diyos para madama ang presensya, just to invite the presence of God. Dahil sabi ng Biblia, come before His presence with singing. Lumapit ka sa presensya ng pag-awitan. Hindi ka umawit. Tulog-tulog ka lang. Sabihin, wala mong yung tagang importansya ang kapuspusan ng banal na Espiritu. That is serious matter, mga minamahal. Kung Kristiyano ka, lalo pag ginagamit ka sa pulpito, kailangan palagi ka mapunuan ng presensya ng Diyos. Para may anointing ka, may dihog ka. Hindi yung emosyon mong sasabihin mo rito, kundi yung anointing ng ating Panginoon. Amen. Palagi ka mapunuan ng presensya ng ating mga Panginoon. Dahil matagal tayong Kristiyano. Amen. Dapat ang lumalabas sa bibig natin, puro pangdasig, puro yung talagang ma-encourage mo yung kapwa mo, hindi po emosyonal. Amen. Dahil binibigyan natin ng laga dito. Yung mga Parisiyo, hindi naniwala. Yung tao na yan, nagpapalaya sa demonyo dahil kay Beelzebub, prinsipe ng demonyo. Yan, blasphemy po yan. Hindi naman totoo siya sabi ni Brandon yan. Wala yan. Papuspos-puspos lang yan. Hindi totoo yan. Sunlog kasi yan, gaya-gaya ka dyan. Pag magsalita ka sa isipin mo na yan, may suon ko. Nagkakasala ka sa banal na Espiritu. Why? You degrading and not giving importance the moving and the work of the Holy Spirit in your life. Kaya matapos lang ating pagpupuri, matapos na wala kang naramdaman na presensya. Kaya papasok sa'yo, melo. Everybody serves the Lord. Distraction of your heart, distraction of your mind ang papasok sa isipan mo. Bakit? Wala kang Holy Spirit na dama sa puso mo. Pag punong-puno ka ng presensya ng Diyos, grabe, tanan nga demonyo sa isipan mo tanggal. Maging happy ka. Maging humble ka. Tuwang-tuwa ka. Wala ka nakitang masama. Hindi ka pa kamustahin, hindi ka pa tagdon, hindi ka pa natitingnan. Wala kang nakitang against sa iya. Bakit? Happy ka at simple ka lang. You are solemn. Tahimik ka lang. Yun pong Kristisyano, pagpuno ng presensya. Pero pag wala ka ba ng Espiritu, maging karnal ka. Marami kang hanapin sa iyong kapwa. Brandy, hindi naman nagpangamusta ni. Hindi naman nagpanagad ni. Hindi naman nagpamansin ni. Emosyonal ka na. Pero kung puno ka ng banal na Espiritu, satisfied ka sa buhay mo. Bakit? Ang Holy Spirit ang mag-satisfied, magpaunawa sa lahat ng bagay na nakikita mo sa paligid. Because the Holy Spirit is
the comforter, is our teacher, is our guide. And He is the one who teach you and observe you the things to come. Magpa-observe sa iyo sa mga bagay-bagay darating sa unahan mo. Kaya wala ka nakitang masama doon. Bakit? Ginapaunawa na ng Diyos sa iyo. Dahil bakit? Puno ka ng presensya at banal na Espiritu ng ating pinakawala, Panginoon. Hindi ka mapandol, hindi ka matisod, hindi ka magluod, hindi ka magmahay. Bakit? Ang Holy Spirit ang nagapaintindi sa iyo. The Holy Spirit is the one who observe you the things to come in your life. May darating man sa iyo, maintindihan mo na. Sabihin mo lang, salabihin mo lang kagad, all things work together for good to them that love the Lord. Lahat ng bagay pinahintulutan ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka nakapalakpak. Wala yun ng Holy Spirit sa iyo, hindi ka na makapalakpak. Hindi ka na maka-amen, hindi ka na maka-praise the Lord. Dahil wala na nag-move na power sa iyo. Amen. Mamaya, milo ang musulod diya. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Beware of belittling the work of the Holy Spirit because this is a very serious matter. Delikado po. Basta nagagawa ng banal na Espiritu, huwag natin yan. Hindi natin bigyan pansin, delikado yan. Kaya dapat magkaisang lahat. Pag nagumagawa ng Holy Spirit sa ating gitna, nag-move na, lahat magtaas ng kamay. Lahat magsumamo. Sumigaw, abutin mo ang puso ng Diyos. Importante yan na madama mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon upang hindi papasok yung distraction sa puso, isipan mo. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sunod. Una to, blasphemy against the Holy Spirit. Sunod, number 2, insulted. You're insulting the Holy Spirit. May nag-insulto. Insulted by the pride of man. Dahil sa garbo ng tao, pride ng tao, sa kanyang sarili na insulto niya yung banal na Espiritu. Palakpakan po natin Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Dapat malaman natin to. Just because of our pride of men, na insulto po natin yung banal na Espiritu. Amen. Bakit insulto natin? Dahil because of our pride. Ayaw magtas ng kamay, ayaw mo sumigaw, ayaw mapuspos, mangurog dahil bakit? Grabe yung pride mo. Pag ginagawa mo yan, na insulto mo yung banal na Espiritu. Na gusto ng Diyos, dapat magsumikap ka. Lumapit ka sa Kanya, magpakumbaba ka para ang Diyos lalapit sa iyo. Dahil sabi ng Biblia, draw nigh to Him and He will draw nigh to you. Lalapit ka sa Panginoon at Siya po'y lalapit sa iyo. So paano ka makalapit sa banal na Espiritu? Kung hindi ka aawit, hindi ka magsumamo, hindi ka maningkamot, hindi ka magsikap, wala kang Holy Spirit na maramdaman. Bakit po? Napakalayo ng isipan mo sa ating banal na Panginoon. Pag yun ginagawa mo, iniinsulto mo yung banal na Espiritu. You insulting the Holy Spirit. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. The Holy Spirit presents the atoning work of Christ to the sinners. If the sinners refuses to believe or accept it, he is insulting the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu nag-represent the atoning work of Christ. Yung atonement, yung tumutubos na magawa ni Kristo sa mga taong makasalanan. If the sinners refuses to believe and accept it, he's insulting the Holy Spirit. Kung hindi mo daw pinaniwalaan yan, you refuse to believe the moving and the power of the Spirit, you na-accept it, hindi mo tinatanggap sa sarili mo, you are insulting the Holy Spirit. Nga sabi ng Biblia, be always filled with the Holy Spirit. But if you refuse and don't accept the Holy Spirit in your heart, you insulting the Holy Spirit. Ibig sabihin, ginabaliwala mo lang sa sarili mo. Andyan ang Holy Spirit sa gitnaan, hindi mo pa niyakap, hindi mo pa pinasinisigapan na papasok sa puso mo, gina-insulto mo daw ang banal na Espiritu.
Palakpak. Everybody say praise the Lord. Kaya delikado mga minamahal. Maraming klaseng kasalanan. Insulto mo. Parang ganun yun eh. Papa mo ba, isampulan mo. Hoy, natawag ka. Anak, halika. Nakikinig ka, pero hindi ka lumalapit. Gina-insulto mo yung tatay mo. Amen ba? Amen ba? Ganon din yun. Nandito na sa tagalagitan nyo, nag-move ang Holy Spirit. Hindi mo ba lang iyayakap, hindi ka nagsumikap, hindi ka sisikap madama mo. You insulting the Holy Spirit. Hindi mo minibigyan halaga, pansin, ng Holy Spirit. Andiyan sa harapan mo, andiyan sa gitnaan mo, hindi mo pa rin siya tinatanggap. You never believe that, I never accept that. Ang tawag yan, insulting the Holy Spirit. Palakpakan po natin Diyos. Everybody say praise the Lord. And to deny the deity of Christ and preciousness of the blood is to despise the witness of the Holy Spirit. Inadinay natin yung ang pagka-Diyos ni Kristo at ang kahalagahan ng dugo ng ating Malapanginoon, and despise the witness of the Spirit. Ina-despise mo, ginabaliwala mo, mga minamahal, ang pag-moving ng Holy Spirit. Yan po ay insulto para sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Hindi mo binibigyan importansya. Hindi mo binibigyan ng kahalagahan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya dito dinadasig natin kayo. Kahabagan. Pag grabe ng kantahan, mismo yung leader dito eh. Pag magsasolim, taas yung kamay. Singgit aliyan, manikabot. Bakit? Gusto nato maimbitahan ang banal na Espiritu na madama natin sa ating mga puso. Everybody say praise the Lord. Dahil sayang lang yung ating pagsamba, pagpupuri, kung hindi natin madama ang presensya ng Diyos sa ilang oras, mga minamahal. Why we praise the Lord? Why we worship the Lord? Just to invite the presence of God. Kaya nagpupuri tayo, nagsusumamo tayo, dahil pala mapatawad tayo sa ating kasalanan. Upang ano? Para madama natin ang presensya ng Diyos. Sikapin natin na hindi natin mainsulto ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang banal ng Espiritu. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Pangatlo, number 3. Mix the disobedient of men. Vexation of spirit. Mixing the Holy Spirit. Yung mga taong hindi matinumanon ba, hindi sila obedient, palagi nagdi-disobey, sumusupak sa kabalauran sa Diyos. Ang tawag yan, vex the Holy Spirit. Ang sabihin ng vexation of the Spirit, mga minamahal, ay parang the root of vexation is rebellion. It caused by murmuring and complaining. Tama? Ang ugat daw ng vexation spirit, yung parang nag-rebelde ka, kumukontra ka, is rebellion. Rebellion. It is caused by murmuring and complaining. Pag nagmumurmur ka na, puro ka ng bagutbot, puro ka complaining, marami ka nakita dito, marami kang complain, marami kang burburing, mga minamahal, you vexing the Holy Spirit. The root of vexation is rebellion. Parang kumukontra ka na. Kinukontra mo na ang lahat dito nga sistema patakaran sa iglesia. Kinukontra mo na ang tanan dito nga klase sistema ng mga pagpupuri para madam presensya. Ang tawag sa iyo, rebellious spirit. It is cause of murmuring and complaining. So, pag magmumurmur ka pala dito, nagko-complain ka, naganggareklamo, mga minamahal, yan pong pinakaugat ng vexation spirit is rebellion. Rebelde ka na pala sa Diyos. Rebelde ka na against the Holy Spirit. Dahil bakit? Puro ka murmur, puro ka reklamo, puro ka complaining. Delikado yan, mga minamahal. Magalit ang ating mahal na Panginoon. Kaya dito, sunod-sunod ka lang. Wala ka nang murmuring. Wala kang complaining. Basta yes ka lang. Sunod ka na lang. Amen? Para hindi ka magkasala laban sa banal ng Espiritu. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord.
Pakibasa, Brad. Isaiah chapter 63, verses 9 and 10. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Isaias, kapitulo sa 63, versikulo 9 hantod sa versikulo 10. 9. Sa tanan nilang mga kasakitan, siya gisakit, o giluwas sila sa malunda sa iyang presensya. Iya sa iyang gugma ug sa iyang kaluoy sila gitubos niya. Ug sila gidala niya ug iyang gisagakay sila sa tanang mga adlaw sa kanhing panahon. Jis. Apan sila nanukol og nagpag-uol sa iyang balaan nga espiritu. Yon, nanukol at nagpag-uol. Tungod niini siya nahimo nga ilang kaaway. Ug siya sa iyang kaugalingon nakig-away batok kanila. Amen. Palakpakan natin Diyos. Yun pong ibig sabihin. Inaga ka na ng Panginoon, pinagpapala ka na ng Diyos. Amen? Lahat binigay na sa iyo ng Panginoon. Pagkatapos, kukontra ka pa. Amen? Magreklamo ka pa. Sabi ito? Be revealed and mixed with the Holy Spirit. Kumontra at gipasubo niya ang balaan ng Espiritu. Mixed meaning difficult and frustrating to deal with. Annoyed and worried. Parang inanoid mo ba, gipalungkot mo, pinasubo mo yung balaan ng Espiritu. Amen. Rumibildi ka, kumontra ka, nagmurmuring ka, nag-complain ka. So maminal you, mix the Holy Spirit, mixation. Nag-asala ka sa Holy Spirit ng ginatawag na rebellion. Kaya maraming kasalanan sa Espiritu, delikado yan, mga minamahal. Basta mag-umpisa ka na reklamo diyan, umpisa ka na murmur diyan. Sa lahat na pamaagi dito sa iglesia, nakikita mo. Ang tawag sa iyo, rebellion. Your vexation is rebellion. Kinuntra mo na. Pinalungkot mo na yung banal na Espiritu. Amen. Amen. Dapat matutuwa ka at malipay at matuwa sa ang banal na Espiritu sa iyo. Dahil Diyos mismo yan. Amen. Pag nakita ng Panginoon, sunod-sunuran ka lang. Wala kayo una-una na nagreklamo, di ka nag-complain, you're never murmuring, you're never complaining, wala kang the act of rebellion, mga minimal, matutuwa ang Diyos sa iyo. Yung Holy Spirit, palagi mo madama sa presensya mo. Bakit po? Ang Panginoon natutuwa at natutuwa siya sa iyo. Bakit? Sunod-sunuran ka lang sa Kanya. Everybody service the Lord. Everybody service the Lord. Yan, tandaan po natin yan, mga minamahal. Huwag natin kontrahin. At huwag tayo magreklamo at mag-complain. Dahil pag ginagawa mo yan, nagkakasala ka sa banal na Espiritu, ang tawag na vexation of the Spirit. Vexation meaning rebellion. That is the act of rebellion, murmuring, and complaining against sa Holy Spirit. Pangatlo na yan, mga minamahal. And the root of vexation is rebellion. It is caused by murmuring and complaining. To refuse to accept the place in life and our assigned place in the body of Christ that He gives, and continuously complain, vexes Him to the point of righteous vexation. Pag nag-refuse ka to accept in life the place in life, ang lugar ba sa buhay mo, ina-refuse mo, hindi mo ginatanggap, and our assigned place in the body of Christ. Halimbawa, na-assign ka dito, pinawag ka dito, maging ganito, ganito ka, ganito. Oh, and our assigned place in the body of Christ that He gives you, and continuously complain, vexes Him to the point of righteous vexation.
Kaya hindi ka pala pwede mo kontra. Halimbawa, inassign ka dito kung saan ka ilalagay. Manal, nag-refuse ka. You refuses to accept the place in life, lugar para sa buhay mo, at inassign ka, place in the body of Christ that He gives you. Mga minamahal, continue ka nagko-complain, that is vexes and the point of righteous vexation. Yan po ay rebellion. Pag sinabi hanggang dito ka, mag-assist ka. Amen? Pag dito ka sa CR, sumunod ka. Pag mag-complain ka, kumontra ka, hindi ka sumunod, nagasala ka ng rebellion against the Holy Spirit. Ang tawyan, vexation of the Spirit. Ito yung nagalagay. Kaya, delikado mga minamahal. After repeated warnings, warningan ka na. Multiplied blessing plus abundant light and knowledge, gabi ng pagpapala dumating sa iyo. To persist in evil, para ikaw ay mapalayo sa demonyo, and to still ignore him, surely vex him, the Spirit. Still ignore, ginabaliwala mo yung mga blessing na tanggap mo, yung mga palaala sa iyo na ginagawa para ilayo ka sa dautan ng Espiritu, still you ignore him, is surely vexing the Spirit. Pag ini-ignore mo, ginabaliwala mo ang mga magandang counseling sa iyo, turo sa iyo, mga minamahal, ang tawag yan, rebelde sa banal ng Espiritu. Palakpak ka. Maraming klaseng kasalanan sa balang Espiritu, mga minamahal, na dapat malaman nyo. E minsan, matagal tayong Kristyano, akala natin, ganun-ganun lang. Pero yung ating mga buhay, sus, napakalayo pala sa daan ng ating Panginoon. Wala tayong guidelines galing sa ating Holy Spirit. Kaya, tumanda lang tayo sa edad. Pero sa spiritual, hindi tayo tumanda. Pumuti yung ating buhok sa paglingkod. We became old. And our hair became grayish. Pero ang spiritual natin, hindi tumanda. We still keep on murmuring, complaining, lahat. Act of rebellion in the church. Hindi ka sumusunod. Kaya nagkakasala ka sa banal ng Espiritu. Everybody say, praise the Lord. Pang-apat, resisted by the unbelief of men. Mukontra ka, musukol ka, resisted. Makibasa ba Acts 7:51. Then Hebrews 3:19. Singgit ka para huwag ka makatulog. Palakpak ka para hindi ka makatulog. Tulog ka dyan, magkasala ka sa Holy Spirit. Di mo binubuka bibig mo. Di ka nagapalakpak. Di ka nagabayaw kamot. Kaya delikado ka. Acts 7:51. Hallelujah, praise the Lord. Buhat Kapitulo 7, versikulo 51. Hallelujah, praise the Lord. Among mga tikig og liog, og mga walay circumcision sa kasing-kasing, og sa mga iglungog, kanunay gayod, kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo. Oo, nagbatok. Maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan, mauman usab ang inyong ginabuhat. Palakpakan po Amen. ng Diyos, maminamahal. Ha? Yan ang mga gahi, liog. Amen. He stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. Do you always resist the Holy Ghost as your father did, so do ye. Stiff-necked. Ano yung brother, ano yun? Sa Bisaya, ang stiff-necked? Ha? Ha? Gahi o liog? Ha? Tikig? Mga tikig liog diya. Binagsinggit niya da, gahi ulo. Ha?
Sa Biblia yan eh. Kayong matigas ang ulo. Ay, tama. Tama sa Tagalog. Kayong matitigas ang ulo at wala matuli ang puso at mga tainga. Yun. Ibig sabihin, wala matutulihan. Amen. Wala malakwaan ng badge. Kayo'y laging nagsisilansang, kumukontra sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Sabihin, like father, like son. Like mother, like daughter. Like parents, like children. Kung ang mga ginikanan, parents ay gahiulo, kumukontra, ganon din mga anak. Sabi ng Biblia eh, kayong matitigas ang ulo na wala tinuli ang mga puso at mga tainga, kayo'y laging nagsisilansang sa Espiritu Santo. Kung anong ginagawa ng inyong mga magulang, ay ganon din naman ang inyong mga ginagawa. Amen. So nalaman na pala talaga ng Diyos ang ginagawa. Kung ang mga magulang ay matigas ang ulo, ganon din pala mga anak. Siyempre, yun ang ginagaya eh. Pero siguro, kung malambot yung ulo ng mga parents, ganon din yung mga anak. Kaya ang mga parents siya mag-example sa mga anak. Magawa ka ng tunay ng espiritual, ay naging huwaran ka sa example ka sa mga anak mo. Pero kung hindi ka nakitaan ng mga ama, hindi ka nakitaan na nanay ng espiritual, paano ka sundin ng mga anak mo? Kaya pare-parehos kayo matitigas ang ulo. Stiff-neck. Amen? Wala nag-imin. Ha? Palagi tayo sumasalansang kumukontra sa banal na espiritu. Delikado po yan, mga minamahal. You always resisted. Kumukontra ka palagi sa banal na espiritu. Ang tawag sa atin, matitigas ang ulo. Bakit kinukontra mo yon? Hindi ka dapat kumontra. Dapat sikapin mo na palagi mo mayakap ang banal na espiritu. Amen? Huwag ka magalit pag sabihan ka, Brad, taas yung kamay. Sumigaw ka, Brad, magagulo ka, hindi ka dapat magalit. Amen? Pero pag magalit ka, matigas ang ulo mo. Dahil bakit? Ginaganon ka para maulang katigasan ng ulo mo, hindi ka mo kontra sa balaan ng espiritu. Mapakumbaba ka. Amen? Dahil nagsisikap ka, madama mong presensya. You have to lift up your hands. You have to shout. You have to sing. Invite the presence of God. Sabihin, hindi matigas yung ulo mo, hindi matigas yung puso mo. Yung puso tainga mo, talagang malinis na. Hindi na sasaktan sa mga paalaalang salita. Hindi ka kumukontra. Bakit? Hindi na matigas yung ulo natin. Hindi na marumi yung tainga natin sa puso. Malinis na yan. Kaya gusto natin palagi madaluyan ng banal na espiritu ng Diyos. Pag hindi ka sumunod, kinukontra mo ang banal na espiritu. Kristiyano ka, pero kinukontra mo ang Holy Spirit, matigas ang ulo mo. Delikado yan. Hindi may iwasan yan. Marami dito kumukontra. Sobra na lang na, sobra na. Wala'y nagsobra sa kapuspusan ng balang espiritu. Ang ating beloved pastor, nakita ko mismo. Matapos yung puri nga 8-7 hours in the morning, bilangin mong kapuspusan mga pastor, may joyful, masulim, bisano na lang, tagsibing, tanan, mapupuspos siya. Halos 15 times, tapos ang prayer, nanginginig ang mga pastor, umiiyak sa ating mga Panginoon. Dahil sabi niya, maraan, si Pablo, ay sabi, I died daily. Sabi, I always feel the Spirit with much trembling. With much trembling. Palagi siya nanginginig ng banal na espiritu. Napupuspos siya ng banal na espiritu. Kaya hindi ka dapat sabihin na, palagi na napupuspos, OA na yan. Pag magsalita kang ganyan, kinukontra mo yung banal na espiritu.
Mismo yung propeta ng Diyos, sampu natin mga pastor. Walang hunong ang kanyang kapuspusan. Bakit? Gigil na gigil siya palagi na madama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Gigil na gigil siya madama palagi ang presensya. Umiyak siya, nanginginig. Sabihin, takot na takot siya sa ating mahal na Panginoon. Grabe yung pagpakumbaba niya. Kinalimutan niyang abogado siya. Naglimutan niyang mga politiko siya, mga minamahal. Big sabihin, grabe yung pagpakumbaba ng ating beloved noble pastor. Siya po ating naging panag-ignan sa iglesia. Kami nga mga manggagawa, kami silang naging panag-ignan namin. Kaya baka sabihin niyo, sobra na yung turo ko dito. Kailanman hindi sumobra ang turo sa Biblia. Wala pang sumobra. Kulang lahat. Baga ang Biblia, hindi ka pwede magsubra dyan. Wala pa sa kalingkingan dito. Apan marami lang dito mga opposing spirit, maraming kumukontra, mga rebelde. Kaya lahat sila, makikita mo, walang nadamang presensya ng Diyos. Matapos na yung gawain, matapos yung papupuri, bisay sa kapatak aluwa sa mata, walang tumulo. Dahil bakit? Kumukontra, nagre-rebelde, lahat, nagsasalita laban. Paano ka pagpalain ng Diyos? Walang mukha mo, walang kasiyahan. Pagtapos yung puri, lungkot pa rin. Pagdating mo, lungkot pa rin. Pagtapos, lungkot pa rin. Hindi nagbabago yung mukha. Bakit? Walang happiness. Nagbigay ng happiness sa mukha ng tao, glory, pag palagi ka mapunuan ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Pag palagi ka napupuspos, you are always filled by the Spirit. Happy ka. Tuwang-tuwa ka palagi, wala kang pera pero happy ka. Maraming kang problema pero happy ka. Bakit po? Punong-puno ka ng presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Hindi ka palagi nakasibangot, parang iwi yung mukha mo, hindi maintindihan ka, wala kang kasing kagalakan. Pagdating mo, pagod lungkot ka, paglabas mo, ganoon pa rin tsura mo, hindi nagbabago. Bakit? Wala ka na naman ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Pero kung naman mo presensya, si Moses, nag-akyat dito sa dako ng Mount Sinai. Nakausap niya ang Panginoon ng Holy Spirit. Pagbaba ni Moses, grabe ang mukha, nagliliwanag, grabing gloria ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? Kausap niya mismo ang presensya, ang Holy Spirit sa burning bush. Nakita niya, pagbaba niya, grabing gloria ng mukha niya. Nawala yung bakas ng kalungkutan, nawala yung bakas ng mga problema. Ay ang dala niya, grabing kaliwanagan, katuwaan, kagalakan. Bakit? Nakausap ng Diyos personal, dala niya ang 10 Commandments. Ganon din tayo dito. Pagpasok mo simbahan, malungkot ka, problematic ka, dapat paglabas mo, tuwang-tuwa ka na. Galak ka na. Bakit po? Nadaman mo na ang presensya ng Diyos na naghahatag kasiyan, kagalakan sa puso, isipan po natin. Kaya na po magbunga ang siyam na bunga ng Banal na Espiritu. Magkaroon ka na ng pag-ibig, magkaroon ka ng payapan, kagalakan, kasiyahan, pagpigil sa sarili, pagtitiis lahat, may panampalataya ka na ang siyam na bunga diyan sa iyo. Kaya makita ang katuwaan sa iyo, matawag ang tunay na Kristiyano, mga inmal. Wala na, tumalsik na. Try, pull down, out, push out, lahat nang labas na sa puso mo yung gumukontra doon ng banal nga espiritu. Bakit? Napalaya ka na ng banal nga presensya ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Tandaan po natin mga minamahal. Kaya dito po sa ating pagsumika, pagsamba, pagpupuri, minsanan lang po yan ng bumubog Holy Spirit. Dapat ang bawat isa ay magsumikap. Tandaan po natin yan. May warning sa Biblia. Here is warning. Pag-ibasa mo rin. Genesis chapter 6 verse 3. May warning dito. Here is a warning. Basahin nyo. In Genesis chapter 6 verse 3. Nakalagay dyan. Pag-ibasa mo rin. Hallelujah. Praise the Lord. Libro sa Genesis, Kapitulo 6, versikulo 3. Chapter 6 verse 3. Ug miingon ang Ginoo, ang akong espiritu dili makiglalis sa gihapon sa tao, kay siya unod. Apan ang iyang mga adlaw magausa kagatos og kaluhaan ka tuig. 4. Niadtong mga adlaw dihay mga higanti sa yuta ug sa human usab niini sa naghaduol ang mga anak nga lalaki sa Dios sa mga anak nga babayi sa mga tao ug na nagpanganak sila, kini sila mao ang mga maisog nga tao sa karaang panahon, ang mga tao nga bantugan.
5. Ayun, thank you po. Everybody praise the Lord. Balik natin sa 3. Verse 3. Ayun na lang po. Marpiri. Ayun na. And the Lord said, my spirit, English to. And the Lord said, my spirit shall not always strive with men. For that is also his flesh. Yet his lay shall be in 120 years. Ang i-warning dito, sabi ng Panginoon, nga ang aking espiritu hindi palagi nagipagpunyagi sa mga tao magpakailan pa man. Hindi siya nagipaglaban. Hindi siya po nagipag-resist ang Holy Spirit. Hindi siya nag-strive palagi sa mga tao. Kaya mga minamahal, pag minsan mag-move din ng Holy Spirit, lahat magsumikap na madama ang presensya ng Diyos. Hindi sa lahat ng panahon nagipag-strive ang balang espiritu sa puso ng tao. Minsan lang binubuhos ng Diyos ang iyang presensya sa kalagitnaan. Kailangan sa oras na yan, sikapin mong madama at makapasok sa puso mo ang banal na espiritu ng ating Panginoon. Because not all the time, mga siya may pag-reach dito, papasok sa puso ng tao. At hindi siya pumilit, hindi siya magsumikap, magdebate, magpumilit. Hindi siya magpumilit. Tayong tao magsumikap, hallelujah, damahin, kabutin natin ang puso ng ating Panginoon upang sa oras na yan, ang iyang presensya ating madadama. Palakpakan po natin Diyos. Hindi po sa lahat ng panahon, mga minamahal, tandaan po natin yan. Sayang ang oras, panahon natin, araw ginagugol sa pagsamba puri na sa pag-move ng Spirit, hindi ka makadama ng presensya. Sayang kaayo, mga minamahal. Dahil minsanan lang, ipakilos sa Diyos ang presensya. Binubuo siya minsanan lang, like in the day of Pentecost, na nagsama-sama sila, nagpupuri sila, then kalit lamang bumaba ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Like cloven bowl, like of fire, dila nga sa apoy, kalayo nagbuhos sa kanilang mga puso, isipan, kaya napunuan sila ng presensya ng ating Panginoon, nag-speaking tongues lang, iba-iba, ibang tao na hibulong. Minsanan lang, hindi na po naulit. Dahil minsanan lang binubuhos ng Diyos ang iyang presensya pag nakita ay nagkakaisa ang mga puso ng Kristiyano na lahat nagsisisi, nagpagpumbaba, lahat nagsumikap sila, ang Diyos matutuwa, ibaba ang presensya, lahat pagpapalain niya, pasukan niya, kaya lahat magsumikap. Pag sa oras ng bubong Holy Spirit, lahat sumigaw, lahat itas yung kamay, magsumikap ka. Huwag mo isipin anong tayo mo, kalagayan mo. Lahat, kailangan mo tao, mabati mong presensya ng Diyos. A man must have the Spirit of God. A man must have, kailangan, it is a must. A man must have the Spirit of God. Tanan nga tao yan, it is a must. Pangkalahatan tanan. A man must have the Spirit of God. For a man without Christ is none of best. Ang tao wala Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kaya mga minamahal, kailangan sikapin natin hindi tayo magkasala sa banal ng Espiritu. Sa bidasa nating pag-aralan natin ngayon, mga minamahal. Pang-ano pa lang yun? Pang-apat, ang pang-5. Tempted by the insincerity of men. Inatukso natin ang banal ng Espiritu. You are tempting the Holy Spirit. Katulad pong ginawa ni Ananias si Sapphira sa Acts chapter 5 verse 1 up to 9. Nangako sila. Pakinggan niyo po, importante no. Never tempt the Holy Spirit. Pag magangako ka, magsalita ka sa mga manggagawa o sa Diyos, Lord, I promise to give you my tithes and offering, my pledges for the crusade, lahat, gawin mo yan. Dahil yung kinakausap mo ang banal na Espiritu, hindi po sinong tao. Pag ginawa mo yan, pag hindi mo ginawa yan, you tempting the Holy Spirit. Siya na niya sa Pira, yung lahat daw na binta ng lupa nila, dalhin nila sa paanan ng mga apostoles kay Apostol Pedro. Ngunit nang nahali na yung lupa, nakabili na mga milan na bagong isipan nila. Nagkasundo sila mag-asawa, hindi na ibigay lahat. Kaya umuna po yung kanyang asawa doon. Sabi ni Pedro, bakit pinintulutan mo na magkasala kayo at tinintal nyo ang banal ng Espiritu? Hindi kayo sa tao nagsinungaling.
sa Diyos. Tumbak rakadaka, si Ananias, gilibing, dumating asawa. Sabi ni Pedro, bakit nagunsabo kayong dalawa? Tingnan mo yung asawa mong lalaki, ngayon pa dumating yung mga binata na naglibing. Nagkasala kayo, tinukso nyo, tinintal nyo ang balang espiritu. Tandaan mo natin, maminamahal, lahat na ginapromise natin, lahat na ginagawa natin, hindi po sa tao yan, sa Diyos. Kung hindi mo tinupad yan, nagkasala kayo sa banal na espiritu. You tempting the Holy Spirit. Parusa po ang dumating. Pag-ibasa, Brad. Acts chapter 5 verse 1 up to 9. Nangyari ito tempted by the insincerity of men. Kaya natutukso natin ang Panginoon dahil hindi tayo naging sincero sa ating mga pangako, sa ating paglilingkod sa Kanya. Hindi tayo sincero. Insincerity. Kulang kita sa sinceridad, kaya natutukso natin ang balang espiritu. Kung sincero ka, lahat ginagawa mo, tuparin mo. Magpagamit, maghatag. Talan gawin natin. Maglingkod. Pakitaan mo ang Diyos ng sincero mo para hindi mo tinutukso ang ating mahal na Panginoon. Pag-ibasa. Hallelujah, praise the Lord. Buhat Kapitulo 5, versikulo 1, hantod sa versikulo 9. Hallelujah, praise the Lord. Apan dihay usa ka tawo nga ginganag si Ananias nga uban sa iyang asawa nga si Sapira, nagbaligyan katagiyonan sa dos. Og ang bahin niini iyang gikuhaan og nahibalawan sa iyang asawa, og usa ka bahin ang iyang gidala og ibutang sa ilan sa mga apostolis sa 3. Apan si Pedro miingon kaniya, Ananias, naon sa bang gayawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-asing? Tingnan mo yung salita ni Pedro, ngano giyawaan. Sabihin, yung demonyo ang nag-udyok sa tao nga para siya po'y magtintal sa Diyos. Yun na pagkaliwanag. Ulitin mo, Brad. Atong balikod ang versikulo 3. Hallelujah, praise the Lord. Apan si Pedro miingon kaniya, Ananias, naon sa bang gayawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing? Amen. Aron imong bakakan ang Espiritu Santo ug imong kuhaan ang pahalin sa yuta. Sa 4. Sa wala pa kini ikabaligya, dili ba kini imo mang kagalingon? Og sa gikabaligya na kini, dili ba imo man ang pagbuot ug unsay imong pagbuoton sa bahin sa halin ini? Naunsa bang gayud nga ang imo bang gilaraw kining buhat sa sulod sa imong kasing-kasing? Ang imong gibakakan dili tao kundi ang Dios. Amen. Sa 5, hallelujah, praise the Lord. Og sa pagkadungog ni Ananias, ining mga pulunga, siya nahilokapa og nahibugtuan sa ginawa og iabot ang dakong kadlok ang tanang nakadungog nini sa 6. Og ang mga batanon nanindog og ila siyang gilimisan og gayungan paingon sa gawas og gilubong. Sa 7, og sa mga tulo katak na tapos nini gisulod ang iyang asawa nga wala mahibalo sa netabo sa 8. Og si Pedro mingon kaniya, tugani ako, mao ba kini ang bilis sa pagbaligya sa inyong yuta? Og siya mitubag, oo, mao kana ang bili. Sa 9, kunya si Pedro mingon kaniya, naunsa ba gayud nga nagkasabot man kamo sa pagtintal sa Espiritu sa Ginoo? Amen. Pamati, nasa portahan ang mga tiil sa mga naglubong sa imong bana. Og ikaw, pagayungan usab nina paingon sa gawas. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Bakit pinayagan nyo na magunsabo kayo na inyong matintal ang banal ng Espiritu? Delikado maminal. You tempted the Holy Spirit. Na walang ilang sinseridad sila mga pangako. Kala nila kay Pedro siya nangako. Hindi po. Sa Holy Spirit kayo nangako niyan. Kaya lahat na ginagawa natin dito, espiritual. Sa tao, pwede yun. Pwede ka mangutang doon sa tao. Brad, pautangin mo ko 10,000, bayaran kita bukas, pwede po yun. Pero pag sabi mo sa Panginoon mo ibibigay, sa Diyos ka nangako. Pag hindi mo tinupad yan, sa Biblia,
tinintal nyo ang balaan ng Espiritu. Ang kaparusahan na patay. Mga minamahal, delikado. Tempted by the insincerity of men. Kaya delikado ang ating paglingkod, hindi natin ito pa rin ng maayos. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ito, beware of propitiation that is more holy before men than it is before the Lord. Mag-ingat po tayo sa ating mga propitiation. Kung minsan parang binibigyan pa natin ng bili ng sobrang naging holy para sa mga tao lang. Para bang pinaluguran mo yung mga tao. Than it is before the Lord. Kailangan mag-ingat po tayo. Just because of our provision, but because of everything, minsan ang tao na po, pinapaluguran natin ng sobra kaysa Diyos. Di bali magbaka ka sa Panginoon, tuksoy ng Panginoon, sa tao hindi ka lang magbaka. Mali po yun. Kailangan sa Diyos ka maging tunay, nga banal, totoo ang iyong mga pangako. Palakpakan po natin ang Diyos, maminamahal. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. A man is guilty of this when he pretends to his brethren that he is holy, devoted to God, when he is actually indulging in secret sin, withholding from God. Sabi dito, ang tao nagigilty at nagpipretend sa iya mga kaigsunan, brethren, na siya kuno ay banal, devoted sa ating Panginoon. But actually, he is indulging in secret sin. Indulging, actually kuno, he indulging in a secret sin. Sa tinuod lang kuno, siya pala ay nagtago-tago sa sarili nga gumagawa pa ng sala. Amen. Withholding from God. Indulging meaning to allow yourself to make sin, secret sin. Maminamahal. Kunwari, sa mga kapatiran, banal, sincero, devoted. Pero mayroon pala siyang tinatago-tago na kasalanan. Hindi po ka makatago sa Diyos. Si Pedro, Ananias, akala nila makatago sila sa Panginoon. Hindi sila nakatago. Pinatay sila ng Diyos. Bakit? Tinukso nila, tinintal nila ang ating Panginoon. Dahil hindi sila nagsaad sa tao, sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya kailangan mga minamahal, maging wise tayo. Kaya Salmista David, naging wise sa kanyang panalangin. Anong panalangin, David? Basahin natin. Salmo 51:10. Psalms chapter 51 verse 10. Ito po yung prayer ni David. Gayahin natin to. Balakpak kayo. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Salmo, Kapitulo 51, versikulo 10. Buhaton mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing. Amen. O Dios. Og bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Amen. Amen. You know, Friend David? Create in me a clean heart, O God. And we stand consecration and say, I surrender all when we know in our hearts that are being hypocritical. Limpilinisin mo aking puso, mahal na Panginoon. At renew the right spirit within me. Sabi minsan, and we stand in consecration. Tayo ka nga mamalinis ang puso mo at sabihin mo to, I surrender, O Lord. When you know in our heart that we are being hypocritical. Minsan tayo, yan ang sabi ni David Priya dito. Lord, alam mo naman na ako minsan hipokrito eh. Yung puso ko hipokrito, Lord. Kaya linisin yung puso ko. Gawin mo ito banal, Panginoon. I-renew mo yung tamang espiritu sa puso ko. Kaya minsan ang tayo ko, hipokrito ako sa iyo.
When we know in our hearts, Lord, that we are being hypocritical, kailangan maging hayag yung puso natin. Sabihin natin sa Diyos. Hindi mamiwasan ko kung saan mga hipokrito tayo. Amen. Kunwari, banal. Kunwari, malinis tayo. Pero we are always indulging a secret sin in our life. May tinatago tayong kinatugutan, alaw ang singitong sala sa puso natin. Hindi po tayo makatago sa Diyos. Si Ananias hindi nakatago, pinatay sila ng Panginoon. Bakit? He tempted the Holy Spirit. Kaya gawin natin sama sa panalangin ni David. Mahal na Panginoon, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me, Lord. I surrender all my sins. Dahil alam mo yung puso ko, minsan, ako po'y hipokrito. Kaya, habang tayo maahawit, mga minamahal, gayahin natin yung panalangin David. Dahil pinag-aralan natin ngayon, sin against the Holy Spirit. Ang pasipala, blasphemy, walang kapatawaran yan. Pag nitokso natin, titintal ng Diyos, kamatayan ang parusa. Hindi tayo pwede mang-rebuildi sa balang espiritu. Hindi tayo pwede kumontra sa balang espiritu. Dahil ang Diyos nating inasimba dito, espiritu. Nakikita niya yung puso natin. Ang gawin natin, papasukin na lang natin sa puso natin. Manalangin tayo katulad sa panalangin ni David. Lord, create in me a clean heart, O God, today. You know my hypocritically. You know my heart, Lord. Kaya magpakumbaba ka, taas mong kamay mo, upang madama mo yung balang espiritu, upang maging happy ka at maging tahimik. Hallelujah. Hindi ka maging happy pag wala ka palang espiritu. At spirit-filled man is happy and sulit. Hallelujah. Sa bawat nagawa ko, kasalanan, nagawa ko kasalanan, pinagsisisihan ko ito ng lubusan, upang taas mo yung kamay mo, matuto ka magpakumbaba sa Diyos. Huwag mong pigilan ang Holy Spirit. Ayaw pagkontraha. Sikapin mo madama ang presensya niya. Musunod sa kasing-kasi mo kinibuntaga. Mapuspos ka ng malamig. Huga!
Jesus. Ibang God, let's be my God. Let's be my God. People with the Spirit, God. People with the Spirit. Dinulod na makisabay ka. Nag-moving Holy Spirit sa tigilidnaan. Nandito sa tigilidnaan, makisabay ka. Tas yung kamay mo, singit ka, mapuspos ka. Hallelujah. O maging isipan ko na iyong pagmamahal. Di sana lumayo pa sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Ayaw na umibig pa. Nangingin pa sa iyo. Ang dinulog ng mundong ito. Alam kong di ayaw sa'yo. Isa ba? Hallelujah! Hallelujah! Oh, pag-iisip. Panayo na. Ikaw di pa nagabati. Siya maningkamot ka. Magpumos ka sa Panginoon. Bigayin mong puso mo. Hallelujah! Hallelujah! Kailangan malipresin siya sa puso mo. Di sana sa iyo. Ayaw ko na umibig pa. Nagiging sa iyo. Ang dinulog ng mundong ito. Alam ko di ayon sa'yo. Alam ko di ayon sa'yo. Singgit, hallelujah. Pati ang presensya. Sikapin mo na sa tuwina-tuwina hindi masayang ang ating pagsamba, mga pagpupuri. Palagi mong madama ang presensya ng Diyos. Dahil 5 kabagay ang kasalanan sa balang espiritu ang hindi natin masunod, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan magpaubos kita sa tubangan sa Diyos. Hindi ka kabalo magpakumbaba. Nagkakasala ka sa balang espiritu. Dahil walang Holy Spirit papasok sa puso mo na puno ng garbo. Ang Diyos papasok sa puso ng tao na malinis, pure at puno sa pagpakumbaba. Walang murmuring, walang complaining, walang act of rebellion. Hindi niya tinutokso ang balang espiritu. Hindi siya kumukundra. Sumusunod lang siya. Hindi siya nagsasalita. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya sino naman tayo magsalita? Wala tayong karapat dapat magsalita laban sa Diyos. Sagbot basura lang kita, wala kita pulos nga tao. Wala kita ipasigar mo, ipahambog, mga minamahal. Salamat kita. Gibistihan kita ng Diyos. Pinalanginan na kita, inagak na kita ng Diyos. Kaya gawin natin, sumunod na lang tayo sa Panginoon. Itaas yung kamay mo. Magsumamo ka sa Panginoon, inimbuntag. Ibuka ang bibig mo, kausapin mo ang Diyos. Manalangin ka katulad ni David. Linisin ang ating puso ng Diyos. Create in me a clean heart, Lord God, and renew the right spirit within me, Lord. Restore the joy of my salvation. Blot out all my transgression in my heart, Lord. Cleanse me truly from all my iniquities, Lord.
and filled me with thy Holy Spirit. Opo, malapay noon, salamat sa ilang pag-ibig mo habag sa amin, malapay noon. Tinuruan mo kami paano kami magpanalangin sa iyo na magpangubasama sa panalangin ni Salmista David, Lord. So dalangin yung propeta, malapastor, malapay noon, hallelujah. Tabangi kami, Diyos, tulungan mo kami. Ang iyong balang Espiritu palagi sa puso namin, na kami sunod-sunuran lamang kanimo, malapay noon, hallelujah. Oh Lord, hallelujah, kay kong Diyos po ng pag-ibig habag at awa, malapay noon. Langinin mo kami tanan, malapay noon, hallelujah. Ibalik ang anong mo ng hugugma kadasig kanimo pagpangalaga doon. Regain our first love today, my God, hallelujah. Pinagay sa mga Espiritu mo, Lord. Pagpalaay mo kami ng lubos sa matalapis sa lambag, Espiritu, Lord. Lawungan mo kami, hallelujah. Hallelujah. May blessing complete, Lord. Health is my problem, my God. Jesus' name, hallelujah. Ipatong kamay sa ulo nyo. Pero tayo mag-rebuke. Yes, ibabang kapangyarihan mo sa militaan, minsanan pa ulit, malapay noon. Dalangin yung propeta, hallelujah, banlungan nyo. I mean the prop darkness and demons, infirmity, sickness and diseases, cast out from the children and the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed. Right now, problem and some blindness, man. Bless the children, financially, spiritually, God bless them so much, Lord. Financial, spiritual. Send in the faith, my God, important great faith, my love, Lord. Be filled with the Spirit of God, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Everybody service the Lord. Tumayo tayo, mga minamahal. Lakas yung kamay. Lukso tayo 3 beses malakas. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Amen. Mga minamahal, huwag mag-absent. Maningkamot, sikapin natin.